The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be sure of this, if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not expect the Son of Man will come." Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?" And the Lord replied, "Who then is the faithful and prudent steward, whom the master will put in charge of the servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master, on arrival, finds doing so. Truly I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the men servants and the maid servants, to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour, and will punish the servant severely and assign him a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will, but did not make preparations, nor act in accord with his will, shall be beaten severely. And the servant who was ignorant of his master's will, but acted in a way deserving of a severe beating, shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more." Mothers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang paghahanda po ay isa sa mga susi ng ating tagumpay sa buhay nito hanggang sa kabilang buhay. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, meron pong isang kwento tungkol sa mga Roman soldiers nung unang panahon. Bago sila sumabak sa giyera, the night before the war, yung kanilang general ay pinupuntahan ang hukbo, ang army, at pinagsasabihan ng ganito: ang giyera ay napagtatagumpayan, napapanalunan, hindi bukas, hindi habang nakikipaglaban. Ang sabi niya, ang giyera ay napagtatagumpayan the night before or several days before the war. Depende kung sino ang naghanda. Kung sinong army ang handang-handa, hindi pa nagsisimula ang giyera, tapos na ang labanan, sila na ang tagumpay. Napakahalaga po ng paghahanda para sa ating buhay. Tayo naghahanda sapagkat nare-realize natin that there are things that we cannot obtain in the last minute. May mga bagay-bagay sa buhay nito na hindi mo pwedeng makamtan, makuha kung last minute na. Alam na alam yan halimbawa ng mga estudyante. Dito po sa Manaoag, hindi lamang nagpupunta yung mga tao para magpa-blessing ng sasakyan o ng religious articles. Marami rin po mga estudyante, lalo na yung mga kukuha ng bar exam, board exam, at kung ano pang examination, ang nagpapupunta rito para magpa-blessing. Dala-dala nila yung kailang mga lapis, ballpen, papel, sapatos, uniforme, at pinapabasa-basan po sa amin. Lagi naming pinapaalala sa kanila na kung kayo magtatagumpay, dapat mahaba ang inyong paghahanda. Napakahirap nung magkakraming ka
Alam na alam natin yan bilang dumaan din tayo, bilang mga mag-aaral. Hindi uubra, no? Hindi ka magtatagumpay kung kailan malapit na examination, saka ka magkukumahog sa pag-aaral. Yung taong naghanda ng mahabang panahon, nakatitiyak ng tagumpay. Ganon din naman sa buhay natin. Dumarating po ang mga oportunidad, kumakatok yan palagi. Ang problema, pagkatok ng oportunidad, wala tayong skills para sa oportunidad na yon. O wala tayong necessary character para makuha ang trabaho na yon. Usong-uso nga po yung salitang mismatch. Maraming trabaho, kaya lang yung mga manggagawa, hindi qualified dun sa inaasahan ng trabaho. Walang skill sa naihanda. Kaya pagkatok ng oportunidad, lalagpasan tayo kasi hindi natin napaghandaan yung oportunidad na yon. So napakahalaga ng paghanda sapagkat may mga bagay na hindi natin pwedeng makamtan sa bandang huli na. Pangalawa, sa paghahanda, ito rin po ay pagtatanong sa ating mga sarili, ano man ang ating edad sa buhay nito, kung paano natin gugugulin yung natitira pa nating buhay, saan natin gagamitin ang buhay natin. Doon sa mga medyo bata pa, siguro in their 20s or 30s, understandably, ang concern niyan ay sa pagbuo ng pamilya. Ang concern ng mga bata ay sa pagbuo ng kanilang karir. Tinitingnan nila kung anong talento ang pinagkaloob sa kanilang ating Panginoon at paano nila ito gagamitin. Pagka nasa edad na ng mga 40s, ang concern niyan ay success, very passionate sa buhay. Paano ko gagamitin ang aking energy para maging matagumpay. Pero kapag ka nagkaedad na ng 50s pataas, iba na ang concern. Hindi nag-aano sa success. Ang tinitingnan na niya ay kung nagiging significant pa ang kanyang buhay. Tinatanong niya, ano bang kahulugan ng buhay? Do I make a difference in the society? Ang ginagawa ko ba ay yung talagang bagay na nagpapasaya sa akin? Yung ginagawa ko ba araw-araw, baka hulugan pa para sa aking lipunan na ginagalawan. Yan ay nagiging concern kapag ka nagkakaedad na. Tinatanong natin kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay nito. Doon natin gustong gugulin yung natitira pa nating buhay sa mundong ito. Nare-realize natin na dapat makahulugan ang pagganap natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa bandang huli, ang paghahanda ay tungkol din po sa realization ng ating relasyon sa Panginoong Diyos ay very personal. We cannot borrow our relationship with God. Hindi pwede ang proxy. Meron akong kakilala na isang ginang, medyo may regret sa buhay niya. Siya ay very religious, lagi nagsisimba, maaring present sa simbahan. Kung hindi siya makadalo sa simbahan, laging ma-attend ng live streaming ng Banal na Santa Misa. Pero ang kanyang regret, yung kanyang asawa, hindi nagsisimba. Yung kanyang mga anak, ayaw sumama sa kanya. Sinasabi lagi sa kanya ng asawa, total, ikaw naman ay palasimba. Ipagdasal mo na lamang ako. Ikaw nang bahala. Sa bandang huli, lahat tayo ay huhusgahan. Merong final judgment. At sa paghuhusga, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, yung akin naman pong asawa ay palasimba. Yung akin naman pong asawa ay paladasal. Lagi naman pong yun nasa simbahan. Sa bandang huli, ang paghusga sa atin ay individual. Isa-isa tayong hatulan ng ating Panginoon. Ang relasyon natin sa Panginoong Diyos, hindi pwedeng proxy. Gagampanan na yung asawa.
yung iyong responsibilidad sa ating Panginoong Diyos. Inaanyayahan tayo mga kapatid ng ating Ebanghelyo na laging maghanda sa buhay nito sapagkat nakasalalay sa ating paghahanda kung tayo magiging matagumpay sa pagganap natin sa buhay nito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay o hanggang sa ating kamatayan. Kung ating makatagpo ang ating Panginoong Diyos, sana masabi natin, Lord, mission accomplished. Nagawa ko po lahat ng bagay na nais ninyong ipagawa sa akin. I am at peace with my neighbors. Wala na akong kaaway, wala na akong kagalit, wala na akong sama ng loob. I am at peace with myself. Nagawa ko kung ano yung nais kong gawin. But most especially, I am at peace with you. At naway sabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos, tumuloy ka sa aking kaharian because you are a wise and faithful servant.